Meron po akong Starbucks coffee dito. Matagal ko na rin pong gustong itry ito i-measure kung ano po ba yung nagiging impact nito sa blood sugar. So grand po ito, grande yung size. Americano lang po ito. Tapos pinahaluan ko po siya ng dalawang Splenda. Tapos nagpainit po ako ng low fat milk po nila. So yun po yung pinahalo ko dito. So parang latte po siya, pero hindi po yung latte na tinitimpla dun sa Starbucks na nilalagay na syrup. So try ko po siya. Tingnan ko po kung ano pong gagawin niya sa blood sugar ko. Baseline ko po ng blood sugar is 130. Inumin ko po siya, tapos after 2 hours babalikan ko po ulit si CGM para ma-measure po natin kung hanggang saan po niya iaakit yung blood sugar ko, kung meron man. Two hours na po simula nung ininom ko yung Starbucks coffee. So, of course, as I've mentioned, naka-CGM naman po tayo. So, nag-baseline po tayo kanina. Medyo mataas po yung baseline natin. That was at 130. Well, I came from dinner. That's why 130 po yun, no? Maganda naman po yung naging resulta. So, from 130 na baseline, after 1 hour, bumaba po siya. So, definitely wala pong blood sugar spike on the first hour. So, nag-122 po siya. Tapos, tuloy-tuloy po yun. Hanggang sa mag-second hour, 103 po yung final na blood sugar reading po natin. So, first off, I came from a dinner na no rice. So, yun po yung beauty ng hindi ka magra-rice kasi after mag-burn, kung meron kang low carbs na intake, kayang-kayang i-burn ng katawan mo yun . So, after 2 hours, 2.5 hours, dire-diretso naman, babagsak na agad yung blood sugar mo. No? Just like what happened. So, kahit na nag-coffee ako, though alam naman po natin na yung ininom kong coffee is wala naman pong magte-trigger ng blood sugar spike. So, dire-diretso po yung pagbaba. So, yun lang po for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.